Hello and good day to all of you. Well then, Pasko moments. We got you tonight. Tonight na nga, today pa. So, kamusta naman po yung inyong Christmas time? So, ayun, lakad moment muna tayo. At habang naglalakad tayo ng kaunti, kahit hindi naman, let me share something. Many of us have some sort of idea of what Christmas really looks like. Especially pagka Noche Buena na tinatawag kung saan nagtitipon-tipon ng pamilya. Hindi rin naman nawawala yung musika, hindi nawawala yung bigayan ng regalo, ganon. But then, let's think about this. Sa kasalukuyan, lalo na ngayon, sa kasalukuyan na ngayon pa, well, let's think about this for a moment, no? Siyempre, ang Pasko ngayon ay may tuturing naman ng commercialized na holiday. So, yun na nga. Subalit, if we will go to dig deeper about the real meaning of Christmas, we must have to realize na hindi naman talaga basta commercialized holiday lang. Why is it? Bakit ko sinabing hindi lang basta commercialized holiday lamang ang Pasko? Dito na papasok yung reasons why Christianity is true, no? I just remembered someone who said fake news daw yun. So kung fake news daw yun, bakit kaya until today grabe ang impluensya ng Christianity? Okay? If someone will think na dahil patuloy daw na bini-brainwash daw yung mga tao, hindi naman po totoo na na-brainwash yung mga tao eh. If we look down in the Bible talaga, in-encourage pa nga tayo ng Lord na come and let us reason together. Ang mga taga-Berea nga sa Acts chapter 17 verse 11, noble-minded, bukas ang isipan. Bakit? Hindi lang kasi basta nakinig lamang sila sa sinasabi ni Apostle Paul. Ang sabi, they searched the scriptures daily, whether those things were so. There are many passages in the Bible kung saan tinuturo sa atin yung kahalagahan ng pag-aaral o pananaliksik. Even the Lord Jesus quoted Deuteronomy to point out something like, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kaya nga, from that time, maraming mga Christians ang talagang nag-aral, nagsaliksik ng mga good reasons why Christianity is true. So, syempre, beginning on the philosophical points na mayroong Diyos talaga na nag-exist. Beginning of the universe, design of the universe, consciousness, morality, laws of logic. So, dun pa lamang, even in the philosophical standpoint, you already know that God really exists. Siyempre, if God really exists, may himala. Siyempre, ayan na, mayroon na tayong mga scientific discoveries about Big Bang, gravity, fine-tuning of the universe. Siyempre, hindi na rin mawawala ang iba pang mga mahalagang punto de vista like miracles. Kasi if God exists, then miracles are possible. After all, dahil dyan, ang magiging tanong, ang Biblia ba, particularly New Testament, ay naglalaman talaga ng mga documents na nagpapatunay sa historical viewpoint. And dyan napapasok kung naganap nga ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At dahil nga doon, kung titingnan natin mabuti ang lahat-lahat ng arguments, especially if we'll go on to the what we call
cumulative case for Christianity, we have good reason. Hindi lang reason. We have good reasons to believe that Christianity is really true. That God exists, the Bible is true, Jesus had risen from the dead. And if He claimed to be God, kung ano ang kanyang ipinahayag, totoo po lahat yan. So, to put it simply, lalo na po sa Christmas season ngayon, ito lang ang ating masasabi dyan. Para sa ang Christmas, ito po yung punto kung saan ang dakilang Panginoon pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan, nagkatawang tao, nanahan sa sangkatauhan, at that point of time, inialay niya ang kanyang sarili, inialay niya ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. Kaya nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Well, sa panahon ng Kapaskuhan, huwag nating kalimutan ang pinaka-source. At walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Merry Christmas to everyone. Have a great day.